Ano ang tempered glass? Kamusta mga mahilig sa inhinyeriya? Napaisip na ba kayo kung paano nagiging matibay ang salamin na nagpoprotekta sa inyong sasakyan, cellphone o kahit ang salamin sa inyong banyo? Bakit kapag nabasag ito, nagiging libu-libong maliit na didelikadong piraso, hindi matutulis na bubog? Ang sagot ay nasa isang kahangahangang material, ang tempered glass. Akala mo karaniwang salamin lang ito, pero sa likod ng makinis na ibabaw nito. May mahigpit na prosesong siyentipiko na ginagawang bayani ng kaligtasan ng karaniwang salamin. Pero bago yan, ano ang tempered glass? Sa madaling salita, ito ay isang uri ng safety glass na sumailalim sa thermal treatment para maging mas matibay sa mechanical at thermal na aspeto kumpara sa karaniwang salamin. Ang sikreto ng estrukturang ito, kapag nabasag ang tempered glass, nadudurog ito sa maliliit at bilog na butil, kaya mas kaunti ang panganib ng pagkasugat kaysa sa karaniwang salamin. Hindi aksidente ang katangiang ito, kundi resulta ng maingat na pagkontrol ng internal na tensyon habang ginagawa ito. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Noong ika-17 siglo sa Bohemia, ngayon ay Czech Republic, sinubukan ng mga prinsipe ang mabilisang pagpapalamig ng salamin gamit ang tubig at nakita nilang tumitibay ito. Noong 1874 nilikha ng Aleman na si Friedrich Siemens ang makabagong teknolohiya at pinatentahan ang biglaang pagpapalamig ng mga salamin. Ngunit ang malaking pag-usbong ay dumating noong 1929 nang ang Pranses na kemiko na si Edward Benedictus na kilala na sa pag-imbento ng laminated glass ay pinino pa ang proseso ng pagpapalamig. Noong dekada 1930 lang na-develop ng kumpanyang Amerikano na Liebe Owens Ford ang malawakang produksyon, pinalakas ng industriya ng sasakyan. Nagsimula na ang panahon ng ligtas na salamin. Ang paggawa ng tempered glass ay isang maselang proseso ng pagsasabay ng init at lamig na hinati sa mahahalagang yugto. Nagsisimula ito sa float glass na pinuputol at hinuhubog ayon sa gustong anyo. Pagkatapos matempered, hindi na ito pwedeng butasan, lagariin o pakinisin. Pagkatapos, pinakikinis ang mga gilid upang alisin ang mga microfissure na maaaring makasira sa tibay nito. Ang piraso ay hinuhugasan ng mabuti dahil ang dumi o mantika ay nakakaapekto sa thermal treatment. Narito na ang pinakapuso ng proseso, pagpapatigas. Ang salamin ay inilalagay sa industrial pugon at pinapainit sa 600 at 20 hanggang 600 at 50 degrees Celsius malapit sa punto ng paglambot nito. Mananatili ito doon hanggang maging halos likido at pantay ang buong masa. Pagkatapos may biglaang pagpapalamig o tempera kung saan ang bugso ng pinigang hangin ay itinutok sa magkabilang mukha ng salamin. Mataas na presyon sa ilang segundo lang. Ang biglang pagbabago ng temperatura ay nagdudulot ng tensyon. Ang ibabaw ay mabilis lumamig, kumikipot at naikompress, habang ang loob na mabagal ang paglamig ay napupunta sa tensyon. Ang permanenteng tensyon ang dahilan ng lakas ng tempered na salamin. Pero ano ang ibig sabihin nito? Sa praktika, ang panlabas na compression ay nagsisilbing kalasag at nagpapahirap sa pagkalat ng bitak. Para mabasag ang tempered glass, kailangan lampasan ang compression barrier nito, kaya mas matibay ito ng 4-5 beses kumpara sa ordinaryong salamin. Kaya rin nitong tiisin ang hanggang 200 degrees samantalang 40 degrees lang ang kaya ng float na salamin. Pero kapag napagtagumpayan ang resistensya, tulad ng malakas na tama sa critical na bahagi, biglang napapalaya ang naipong enerhiya mula sa compression at tension. Diyan papasok ang pangalawang mahika, ang granular na pagkakapira-piraso. Dahil sa kontroladong panloob na tensyon, ang salamin ay nadudurog sa maliliit na kubo na wala ring matutulis na gilid. Saan nga ba karaniwan nakikita ang tempered glass araw-araw? Malawak ang gamit nito dahil pinagsasama ang transparency at seguridad sa arkitektura. Makikita ito sa pinto, divider, harapan at railings ng gusali, mga lugar na may panganib ng pagbagsak o pagbangga ng tao. Sa mga sasakyan, ginagamit ito sa mga salamin sa gilid at likod at, para lang malaman mo, ang windshield, dahil nangangailangan ito ng tibay laban sa butas, ay gumagamit ng laminated na salamin. Sa bahay, pinoprotektahan tayo nito sa shower enclosure, pinto ng oven, ibabaw ng mesa at lagayan ng refrigerator. Mobile device tulad ng cellphone at tablet ay gumagamit ng manipis na tempered glass sa screen. Pero bakit ito mahalaga? Dito mahalaga ang papel nito sa ating araw-araw na kaligtasan.
Isipin mo kung biglang mabasag ang shower box at bumagsak sa bata o bumigay ang bintana ng matataas na gusali dahil sa malakas na hangin. Ang tempered glass ay tumutulong gawing kontrolado ang mga mapanganib na sitwasyon. Ang tibay nito laban sa mga impact kasabay ng ligtas na paraan ng pagkabasag ay malaki ang naitutulong para maiwasan ang malulubhang pinsala. Bukod pa rito, ang tibay nito ay nakakatulong din para mabawasan ang gastos sa pagmamantayan at pagpapalit. Malaki ang utang ng mga modernong lungsod at ligtas na tahanan sa imbensyong ito. Patuloy pa ring umuunlad ang tempered glass. Sinusuri ng mga pananaliksik ang mga kemikal na proseso tulad ng ion exchange para patigasin ang mga baluktot o manipis na salamin na ginagamit sa mga elektronikong kagamitan. Tinitiyak ng mga bagong internasyonal na pamantayan gaya ng European Norm 12150 at American National Standards Institute Z971 na pumapasa ang bawat batch sa mahigpit na tibay at pagkapira-piraso. At hindi dyan nagtatapos ang hinaharap saan. Ipinapakita ng paggamit ng smart na teknolohiya tulad ng self-cleaning or sun-controlled na salamin na marami pang inobasyon ang maaaring gawin sa material na ito. Ang tempered glass ay hindi lang produktong pang-industriya kundi tagumpay ng material engineering. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga panloob na tensyon ng salamin, nagagawa nitong gawing isang kalamangan sa kaligtasan ang pinakamalaking kahinaan nito na ang pagkabasag. Mula sa revolusyong industrial hanggang sa matataas na gusali ngayon, pinapatunayan na ang tunay na lakas ay nasa balanse sa presyon. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka na. Kung hindi ka pa nakasubscribe, i-like mo na rin at i-activate ang kampanilya ng mga notification. At kung sa tingin mo ay interesante ang aming nilalaman, maaari mong isaalang-alang na maging miyembro para matulungan kami na magpatuloy sa paggawa ng mga nilalaman dito sa platform at maalala ka sa aming mga video. Kung gusto mong malaman ang mga kursong nire-rekomenda namin, i-scan ang QR code o i-click ang link sa video description para magkaroon ka ng access sa mga oportunidad na makapagde-develop ng kasanayan na makakatulong sa iyong karera. Alam mo ba kung paano ginagawa ang tempered glass? Napansin mo na ba kung saan ka pinoprotektahan ng tempered glass sa iyong buhay? Sa mismong sandaling ito? I-comment mo dito dahil gusto kong malaman. May dalawang interesting na video dito sa gilid na dapat mong panoorin para madagdagan ang iyong kaalaman at kuryosidad. Kung gusto mong tumulong, i-like, mag-subscribe, i-activate ang bell, at pag-isipang maging miyembro ng channel. Iyan na yon mga mahilig sa inhinyeriya, isang malaking yakap at magkita tayo sa susunod na video.